Okay, tuloy-tuloy po tayo sa serye natin na Life for Christ. And this time, I will be touching on about being sold out. Or in other words, sold out to Jesus. Okay? So I'd like to show you a picture. Sige, ano nga natin, flash na. Ayan, no? Alright? So just a picture na yan, it's actually a montage, no? You'll see, may nagka-camp para sa concert tickets. Merong mga K-pop fans, no, na pupunta sa ibang lugar para doon sa kanilang OPA at itong long lines ng ng iPhone, and this one, no, yung mga basketball enthusiast, no, na talagang pati yung mga jersey halos hindi na pinapalitan, no, siguro kahit na maligo yung mga yan, binabalik pa rin nila, no? Bakit? Bakit sa tingin ninyo? Kasi fanatic, di ba? Tama ba? So, pansinin natin, yung mga tao nagiging fanatic or radical about what they value. Tama ba? No? Kayang isakripisyo yung oras, kayang isakripisyo yung pera, kayang isakripisyo ang tulog. Tama? No? Kayang isakripisyo yung comfort nila at saka yung convenience. Sa tingin nyo, bakit? Tanungin nyo ko, bakit? Sold out nga ni. Diba? Sold out eh. Ano ba ibig sabihin ng sold out? Because when we hear the term sold out, usually, ang naiisip natin na benta na, lahat na, no? Okay, kunyari yung concert ticket, na dispose na lahat. Pero iba ang terminology na ito, no, na gagamitin ko para sa mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin today. Alright? When I say sold out, ito ang ibig ko sabihin. Pwede bang sabayan niyo ako? 1, 2, 3, go! Sold out is todo suporta, walang atrasan, devoted, fully committed, kaya lahat, all in. Lahat na to, todo na to. Alright? Para nasusundan natin, ha? Whenever I use the term sold out, yan lang naman yung ibig sabihin, no? Todong-todo na, no? Bigay todo, okay? Wala nang reservation. No, bilang isang Kristiyano, magandang pag-isipan din natin talaga, no? Tayo, saan ba tayo or kanino ba tayo talagang sold out? Kasi si Apostol Pablo, okay? Si Apostle Paul, no? Pagdating kay Jesus, sold out talaga kay Jesus, no? Hindi sa comfort niya, hindi sa safety niya, at lalong hindi sa reputation niya. Kay Jesus lang. Alright? Kay Jesus lang. Tayong mga tao, no? Every single one of us, we are sold out to something. Tama ba ka daan? We are sold out to something. Pero pwedeng sold out ka sa success, sold out ka sa pagkuha, no, ng pera, sold out ka sa comfort mo. Pwedeng sold out ka sa approval. Pwede kang sold out kahit nga dyan sa jowa mo. No? Todo ka talaga, no? Committed ka. Tama ba? Or pa pwedeng sold out ka pagdating sa mga paniniwala, sa ideologies. Alright? So actually, wala namang masama sa mga yon, no? Kaya lang, ang goal natin for today is for you to really understand kanino ba yung allegiance natin at sino ba talaga pagdating sa salitang todo, dapat sa Panginoon lang yan. Amen? None other than sa Panginoong Jesus. Amen? Kasi nga yung mga matitinding Kristiyano sa history, they have only one thing in common, ano? They were completely and radically sold out to Jesus. Sige, tingnan natin tong verse na to, ha? Okay? Sige. Can you read it with me? Okay lang ba? Hello? Andyan pa ba kayo? Can you read it with me? Parang tinatamad ang 5:30 p.m. Parang walang energy. Kumanta naman ng hallelujah, di ba? Naubos ba? Naubos sa hallelujah? Come on, let's read the word of God. Sige. I'd like to ask you, no, since babasahin natin ang salita ng Panginoon, pwede ba tamayo tayo? And let's pay respect to the word of God. Okay, this is something that I forgot in the 10 o'clock at saka sa 3 o'clock, no? Okay, pwede? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. While we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, "Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." When we heard this, we and the people there
urged him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, "What are you doing? Weeping and breaking my heart." Yan, with emotion tayo, no? "For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Okay, go. "And since he would not be persuaded, we ceased and said, 'Let the will of the Lord be done.'" You may now be seated. Okay, salamat sa pag-join sa akin, no? In reading the Word of God. Okay, konting ano lang, no? Background. Si Apostol Pablo, kasama niya sila Lucas, papunta sila sa Jerusalem, kasi gustong-gusto ni Pablo yan, no? Para he would be able to fulfill kung ano pinapagawa sa kanya ng Panginoon. And that is to testify sa mga Hentil, sa mga Hudyo, no? About the Lord Jesus Christ. Papunta sila doon sa Jerusalem, they met a prophet named Agabus. At itong si Agabus, umakita si Pablo, kinuha yung belt ni Pablo, at isinuot niya. Actually, hindi niya sinuot, nilagay niya, no? Tinay niya sa sarili niyang mga paa. At sabi niya, ang may-ari ng belt na to ay magdadanas, magsasuffer, no, ng imprisonment. Yung mga kasama tuloy ni Pablo, dahil nga ganun ang sinabi ng propeta, na-alarm sila at gusto nilang pigilan ngayon si Apostol Pablo para tumuloy sa Jerusalem. Why? Because they love Apostle Paul. Okay? They care about Apostle Paul. Kaya lang ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ba't kayo umiiyak? No? Bakit binibreak niyo yung heart ko? I am ready. Parang ganyan ang sabi niya, no? Nakaprepara ako, handang-handa ako, hindi lang para makulong, kundi mamatay para sa pangalan ni Jesus, no? Okay? That's why hindi siya na-persuade at, yon, no? Sabi nila, let the will of the Lord be done. Actually, ang Acts 2 verse 12, yan yung ultimate biblical picture ng being sold out to Jesus. Si Apostol Pablo, living example talaga siya ng isang tao na hindi siya aatras, no? Pagdating kay Kristo. Now, ano ba ang mga katangian ng isang tao na talagang sold out, no? Sold out kay Jesus, yung walang atrasan, todo na to, all in, no? Pagdating sa Panginoong Jesus. I have two things here. Okay, number one, if I am sold out to Jesus, I am surrendered. You say it with me, surrendered. O yung parang ano naman ako, yung nakukumbinsi naman ako. Dali, 1, 2, 3, go. Yan, no? Nakasuko. Saan daw nakasuko? Or suko na? Sa kalooban ng Panginoon. Surrender to God's will. You know what? Sabi sa verse 13, itong verse na to, ulit-ulit ko itong i-mention sa inyo. Because this is so rich. Okay? Napaka, niya, no? Mayaman siya sa mga prinsipyo. Okay, sabi, "For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem." Wow! Grabe, no? Now, I want you to understand that to surrender to God's will is to yield to God's control. I will repeat it, ha? Okay? Ang pagsusurrender natin, pagsuko natin, o ang tunay na pagsuko sa kalooban ng Diyos ay ang pagbibigay sa Kanya ng buong kontrol ng ating buhay. Did you get it? Did you hear me? Yung buong buhay, hindi kalahati, hindi 1/4. That's how we surrender. Okay, kaya nga ang ganda ng sinabi ng isang tao na hindi nagpakilala. Sabi niya, kapag sumuko ka na sa Diyos, hindi na my way, kundi Yahweh. Tama? Okay, so si Pablo, hindi niya tinakbuhan yung prophecy sa kanya ni Agabus. Anong naging direction niya? Actually, hinakbangan niya yung fulfillment, no? Fulfillment ng prophecy sa kanya. Why? Kasi ang linaw-linaw, sabi niya, no? I am ready. Kahit anong mangyari. Why? Malinaw kay Pablo yung kanyang calling. Malinaw kay Pablo, ito ang kalooban ng Diyos sa kanya. Now, for us to be able to really surrender to God's will, dapat alam naman natin din yung difference, no? Ng God's will at ng personal will. Okay? Maraming parameters yan, maraming pwede nating pagkuhana, no, ng affirmation kung ang isang bagay na gusto natin ay kalooban ng Panginoon. Pwedeng through the Word of God, through the people that you seek advice. Kung ang banal na spirito ba ay pinaprom ka, kinoconvict ka to do something, o nire-restrain ka, no, para wag gawin ito. Alam po ninyo ako, karamihan sa inyo, no, alam na nag-aral po ako sa seminary na kung saan
nag-aral si Pastor Rafi, and that is Alliance Biblical Seminary. Na sa panahon namin, ang tawag na ay Alliance Graduate School. So we know na kapag further studies, medyo mahirap siya, no? Okay? I was seeking God for quite a time before the pandemic kung kalooban niya yan. Why? Because in my heart, gusto ko na maging responsable pagdating sa interpretation of the Word of God, sa teaching of the Word of God. Kasi nga maraming mga nagtuturo ng salita ng Diyos na nalilihis, di ba? Amen? So yun yung what's in my heart. I was seeking the Lord was quiet up until I spoke kay Pastor Jacob, no? Isang naging pastor dito sa Grace Testament Church for quite a time. And nakumbinsi niya talaga ako. Kaya nag-testing the waters ako dun sa seminary na yun. Una, isa lang na subject. And later, nakita ko na lang yung sarili ko. Grabe, ang dami ko nang ini-enroll up until maka-generate ako, maka-earn ako ng 31 units. Now, parang what's in my mind at that time, ay gusto ko na to, itutodo ko na to, tatapusin ko hanggang MA in Biblical Studies. Alam po ninyo, yung subject na, o yung program na yan, medyo mahirap po talaga yan, no? Okay? Hindi ko na-expound pero mahirap po because it has languages, yung Greek, yung Hebrew. So, those are challenging for me. So, what I had in mind, nakaka-31 units na ako at that time, na sige na nga, bahala na to, ibibigay na natin kung ano yung kaya natin. Then, the pandemic came. Bago mag-lockdown, no? Nasabihan kami, dahil na talagang eto na yung crisis natin, kailangan tayong mag-online. So sinubukan ko, kaya lang di ko type ang online, no? Ayoko ng mga gano'n na aral. Gusto ko face-to-face tayo, turuan tayo kung turuan, ganyan. No? Kaso, yun nga, kaso for some reason, for several years, nagtagal ang pandemic, tama? And so what happened, nung tapos na ang pandemic, so may chance na ako para bumalik. And then I asked the Lord if it's His will. Alam nyo ba kung ano yung sabi ng Panginoon sa akin? Anong impression sa akin ng Panginoon? Gusto nyo malaman? Yes. O yung iba, hindi ko yata kasama rito. Hindi yata nakikinig sa akin. Gusto nyo malaman? Yes. Alam niyo, sabi sa akin ni Lord, Weng, tama na yan. Okay na yung 31 units mo. Nasyak ako ngayon, sabi ko, Lord, para naman sa'yo to Okay? Para naman sa iyo to. Pero sabi ng Lord, para saan pa? Marami ka nang natutunan. Parang ganun yung conversation namin ng Panginoon. I was trying to haggle pa no? Hindi pa rin talaga sumusurrender si Mami Weng, no? Sa kalooban ng Panginoon. Nakikipag-haggle pa ako. Up until sabi ng Lord, tama na yan, okay na yan. Para saan ba? Para saan? Bakit gusto mo mag-MA pa? Is it because of your ego? Para masabing nakatapos ka ng Master of Arts in Biblical Studies? Para may mapatunayan ka? Sabi ko, Lord, naku, oo nga, baka mamaya ganun yung yung purpose ko, no? Okay? Or yun yung motivation ko, why I would like to pursue my masteral degree, no? So, sabi ko, Lord, sige, suko na ako sa'yo. Tapos na, okay na. So, yun nga, I have decided talaga to let go. Anyway, okay naman na yung 31 units, pero nag-graduate pa rin po ako. Pero sa diploma lang, kasi ganun po sa further studies, no? Merong certificate, merong diploma, merong yung MA level. So okay na rin, no? Kasi wala naman akong dapat patunayan sa iba. Para lang to sa Panginoon, for the benefit of others, una for myself, so that I will be responsible in teaching the Word of God ng sound para hindi ko kayo madala sa maling katuruan, lalo na ang mga kababaihan, Okay? Mga babae na hinahandle po ng inyong lingkod. So, you see, kailangan lang talaga natin na sumurrender sa kalooban ng Panginoon. Minsan parang mahirap, minsan parang KJ ang Panginoon, di ba? Pero actually, protection po natin yan. Amen ba? Protection natin. Now, balikan natin ulit yung verse 12. Kasi sabi, when we heard this, sinong we? And of course, that is Luke. Kasi si Luke ang sumulat ng Book of Acts. So sabi niya, when we heard this, we and the people there urged him not to go up to Jerusalem. Now, dahil mahal nga nila Lucas at ng mga ibang kapatiran si Pablo, ayaw sana nilang patuloyin, no?
si Pablo pagpunta sa Jerusalem. Why? Because they know what awaits Pablo or Paul, no? Doon sa Jerusalem, puro suffering. Inattempt nila talaga na pigilan, harangan, no? Ang misyon ni Pablo para makarating sa Jerusalem. Dito makikita natin that sometimes, listen to this church, sometimes good intentions do not equal God's will. Right? Yung may mga magagandang intentions, hindi naman automatic yan, no? Nakalooban ng Panginoon. For example, yung mga parents na overprotective. Lalo na kung ang anak nila nagsabi na gustong magtrabaho abroad or gustong mag-involve sa ministry na ito or gustong mag-mission. Alam nyo ba na pwedeng ang mga protective parents sabihin sa anak na nagpapaalam, anak, huwag ka na lang tumuloy dyan kasi masyadong malayo, no? Dito ka na lang. Nakakatakot. Baka kung anong mangyari sa'yo. May mga ganyang magulang, overprotective, tama ba? No? Good intention. Anong intention? Maprotektahan ang anak, no? Tama? Pero paano kung malinaw ang pagkatawag sa kanyang anak, sa kanilang anak ng Panginoon? Paano yon? So hadlang ka? Come on! Sino yung mga parents dito? Magiging hadlang ka ba sa layunin ng Diyos sa isang tao na kanyang tinatawag? Or pwedeng pagtatrabaho niya sa ibang lugar, no? So kapatid, huwag kang panira. Ha? Amen ba? Huwag tayong panira sa plano ni Lord. Kung si Lord na yung nagtutulak, huwag ikaw ang humihila pabalik. Amen? Kunyari, yung love of your life dyan, no? Yung jowa mo, gustong-gusto na, motivated na talagang mag-ministry. At alam mo, mahahati yung attention sa'yo. Sa'yo at saka sa ministry, no? Okay? Huwag kang panira, huwag kang hadlang. Huwag kang block dun sa kalooban ng Diyos sa Kanya. Kasi baka hihilahin mo siya pabalik eh. Did you get me? Yes, okay. So paano ba maging completely surrendered sa will ni Lord? Gusto mong malaman? Alright. I want you to imagine your life parang bukas na kamay sa harapan ng Panginoon. Sige nga, ganun mo nga yung kamay mo. Una, sarado. Yung iba, ayaw sumunod, no? Okay? Sige nga, tingnan na natin dyan. Alright. Stretch mo yung kamay mo. Ganyan. Una, sarado mo. Mahigpit. Alam niyo kasi, pagka hinihigpitan natin ang ating kamay, it's like us, no? We are not letting go of God's plans in our lives. Amen? Kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, hinihigpitan natin yung ating kamay. O dapat nakabukas yung ating kamay sa kahit na anong gustong ipagawa ng Lord sa atin. Yeah, you have your own plan. You want comfort, tama? Mas gusto natin lagi yung comfort zone natin. Doon lang tayo. Ayaw nating nahihirapan, tama? Pero paano if the Lord is putting you somewhere else na kung saan may involved na sacrifice? Come on. Come on. Kasi pag nakasara ang kamao natin, no, mahigpit talaga yung kapit natin sa mga sariling plano natin. Even our own personal agenda. Pero, hindi ba pwedeng ganito? Lord, eto po yung plano ko for the next 5 years. Pakibless mo naman, i-align mo sa kagustuhan mo. Kasi minsan, ang ginagawa natin, Lord, ito po yung plano ko, pakibless po. Huwag na nating babaguhin, Lord, ha? Come on! Nangyayari ba yan? Ba't ang tahimik ng 5:30? Ha? Parang walang reaction. Nagpo-proseso. Kasi baka naman, totoo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Baka talagang tumatago sa bawat isa sa atin. Tama ba? Pag sumasakit na, ay, nako, grabe. Salamat sa Diyos kasi may ginagawa ang Panginoon, ang salita ng Diyos sa'yo. Amen? Okay. Pag mahigpit ang kapit natin, no, sa ating mga kamay at hindi tayo nagle-let go, hindi lang tayo nahihirapang tumanggap ng mga bago mula sa Diyos. Nahihirapan din tayong sumunod kapag iba na yung direction ng Lord sa atin. Amen?
So ang isang taong really sold out sa Panginoon, lagi yan nakabukas yung kanyang kamay hindi dahil wala siyang pangarap, no? Kundi alam niya na mas mahalaga sa kanya kaysa sa pangarap niya, si Lord mismo. Right? Okay, di ba tayo pag sold out, no? Sold out sa isang bagay, kagaya nung montage, yung picture na pinakita ko. Ina-align natin yung oras natin. Ila-align natin yung budget natin. Tama? Ina-align natin yung mga pagkakataon sa ating buhay, yung resources natin. Actually, even our own life ina-align natin, di ba? So, ganun din naman when you are sold out to Christ. Alright? Hindi lang siya kasi nagiging bahagi na lang ng buhay natin. Si Lord na talaga yung sentro at yun yung goal natin. Amen? That Jesus really be the center of our life. Hindi lang dahil kinakanta natin as a worship song, pero ito ay nagiging totoo sa ating mga buhay. Parang ganito, parang sinasabi natin, Lord, ito yung gusto ko. Ito yung mga pinagpe-pray ko. Ito, Lord, yung pinaghirapan ko, pero higit sa gusto ko, ang gusto mo. Higit sa plano ko, ang plano mo. At higit sa lahat, mas mahalaga ka kaysa sa anumang hawak ko. Is that an amen? Okay. Actually, nakita natin yan, no? Kung paano nag-decide yung mga unang disciples ni Lord. Iniwan nila yung lambat nila, di ba? Iniwan nila yung mga lambat nila, iniwan nila yung negosyo nila, yung trabaho nila, iniwan nila yung mga pangarap nila. Bakit? Kasi gusto nilang sumunod kay Jesus. Hindi dahil walang halaga yung mga yon Okay? Kundi nakita talaga nila na mas mahalaga si Jesus, mas mahalaga si Kristo, kaysa sa anumang uri, no, ng maari nilang hawakan. So, ganito siya, no? Kapag ka ang life mo ay parang bukas na kamay sa Panginoon, ang magiging prayer mo, Lord, open na ang kamay ko. Open ang schedule ko. Open ang future ko. Open ang reputation ko, Lord. Open pati ang mga resources ko. Kahit saan mo ako dalhin, susunod ako. Bakit ganun ang tugon ng iba sa inyo? Parang hina, ano? Okay. Sana, no, tumatalab ang salita ng Panginoon sa atin. Sana merong talab, no? Amen? Okay. Now, I want you to understand, when we say surrender, hindi naman talaga ito pagkawala, kundi pagpapalit. Ano yung pinagpapalit? Ipinagpapalit natin yung limitadong control, no? Control natin para sa mga perpektong kalooban ng Diyos. Ipinagpapalit natin ang sariling agenda natin para sa mga layunin ni Kristo. Amen ba doon? Okay, sige. Another thing that we can see from the passage na binasa natin sa Acts 21, no? Okay? Acts 21 verses 13 to 14. Di ba pinipigilan siya? Hinaharangan siya, di ba? And then, ano yung tugon ni Pablo? Nakaka-startle, no? Tama? Nakakagulat. Why are you weeping? Bakit kayo umiiyak, no? Why are you breaking my heart? I am ready. Parang sinasabi rito ni Apostol Pablo, mga kapatid, huwag niyo subukang ibalik ulit sa kamao ko yung matagal ko nang inilagay sa kamay ng Panginoon. Why? Kasi si Apostol Pablo, naka-open hand na siya. Alright? Open na yung kanyang future. Open na yung kanyang comfort. Open na yung kanyang ministry, yung paglilingkod sa Panginoon. At bukas na yung kanyang buhay para sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, ang ganda ng sinabi dyan nung mga kasama niya, no? Dahil hindi nga siya mapigilan. Ano ang tugon nila? The Lord's will be done. Sa buhay natin, kahit na anong ginagawa natin na pagtanggi sa kalooban ng Panginoon, darating ang point, lalo na kung may plano ang Diyos sa'yo, kahit na anong resistance mo sa salita o sa purposes ng Diyos sa'yo, dadalin at dadalin ka niya doon. Remember Jonah? Remember? The prophet Jonah, the reluctant Jonah? Tumakas, di ba? Kala niya nakatakas na siya sa Panginoon. Pero anong ginawa sa kanya ni Lord? Ay nako, pinasubo siya sa malaking dilis, di ba? Tama? No? Paano kaya yung dilis ang laki? No? Bahala na kayo kung paano niya i-proseso yan. So malaking isda, at doon nagrepent si Jonah. Why? Kasi may purpose ang Lord sa kanya.
May will ang Diyos sa kanya. So, huwag tayong aabot sa ganon. Dapat ang tugon natin, let the will of the Lord be done in our life, in my life. Yan yung tunay na picture ng surrender, kapatid, o pagsuko sa Panginoon. Hindi lang to basta yung pagtanggap mo sa kalooban ng Diyos kapag favorable na sa atin, yung gusto natin, no? Amen? Ang tunay na surrender, kakayaning sabihin, Lord, kung blessing, susunod ako. Kung hardship, susunod pa rin ako. Kung may promotion, susunod ako, Lord. Kung kahit na may involved na prison cell, susunod pa rin ako. Why? Kasi ang goal ko, hindi maging comfortable. Kundi, ang goal ko, maging tapat sa'yo. Amen. Dapat ganun yung ating attitude. Another point. Dalawa lang to actually. Ano yung una? Surrendered, right? Surrender saan? Sa will ni Lord. Second point, if I am sold out to Jesus, I am single-minded. You say it with me, single-minded. O, sabihin mo dyan sa katabi mo, na parang kinukumbinsi mo siya, single-minded. O, ba't ayaw sumunod ng iba? Yung iba kasi, double-minded pa. Nagdadalawang isip. Dali, pakisabi sa katabi mo. Single-minded daw. Single-minded, no? Okay, alam niyo si PR. Okay, si Pastor Rafi, there was one time, kasi may time na nagpagawa kami ng, nilipat kasi namin yung Baliwag branch namin, no, sa isang mall, and that is Walter Mart. At ni-require kami, palit kami ng aircon, yung cassette type, no, na aircon. So, kailangan source out or humanap si Pastor Rafi ng ganong klase ng aircon. So, pumunta siya ngayon sa SM Baliwag para hanapin yung Abenson. Kasi usually, di ba, appliance center, nandun mo makikita yung mga aircon, correct? And many other appliances. So, pumunta siya sa SM Baliwag at nakita niya ngayon yung guard. Sabi niya, nilapitan niya, Sir, asan ba yung Abenson? So, ang sagot sa kanya nung guard, dumiretso po kayo dyan, tapos lumiko kayo, ayun na po yun. So, sumunod naman si Pastor Rafi. Okay, pumunta siya doon. Kaso, hindi niya nakita ang Abenson. Ang nakita niya, Watson. Watson yung nakita niya, no? Pero you know what? Total, nandun na siya, no? Nandun na daw siya sa Watson. Ay, pumasok pa rin siya sa Watson. At nagtanong ng aircon. It's a prank! Okay, pero totoo pa na naghanap kami ng aircon. May time talaga na gano'n, ha? So what's my point? What's my point? Single-mindedness sa purpose. Amen? Pagka single-minded ka sa purpose mo, kahit anong mangyari, kahit medyo bumaba, ang tawag doon, umiiba ka ng landas, no? Okay? Yun pa rin ang tutuntunin mo. Amen ba? Balikan ulit natin yung verse. Pakaganda kasi talaga ng verse na yan, no? Sabi ni Apostol Pablo, for I am ready not only to be in prison, but baka nga mamaya maano nyo na to, makabisado nyo na. For I am ready not only to be in prison, but even to die in Jerusalem. For what? For what? Anong purpose? For what? For what? For what? For the name of the Lord Jesus. Ang single-minded person para sa Panginoon. Para yung pumasok sa grocery na meron ng listahan, no? Kahit ang daming nakasale, no, ng mga produkto, ang pupuntahan niyan yung nandun sa listahan. Tama? No? Unang hahanapin niya yung importante at kailangan niya. Kahit na hindi yan nakasale, kahit na regular price pa yan. Ganon ang picture ng isang single-minded pagdating sa Panginoon. No? Uunahin natin kung ano yung importante. Now, there are two things. Sorry, okay? Una, single-mindedness to God's purpose for you, para sa atin. What is God's purpose for Paul? Ang purpose o layunin ng Diyos kay Pablo is to be a witness. Kaya siya pinapupunta doon sa Jerusalem para maging witness siya, para maging saksi siya, para sabihin niya sa mga Hintil at mga Hudyo kung ano ang mabuting balita.
pagdating sa Panginoong Jesus. Pero ikaw, gusto mong malaman, ano ang purpose ng Panginoon sa'yo? Come on, may kausap ba ako? Alam mo ba na ang purpose ng Lord sa'yo is to know Him deeply and to be like Him? Come on, let that sink into you. Ang layunin ng Diyos sa'yo is para makilala mo siya sa mas malalim pang kaparaanan. At nang sa ganon, pag kilala mo ang Panginoong Yesus, then unti-unti kang natatransform. Amen? Into His likeness. Or yung tinatawag natin na Christ-likeness. Now, kung ikaw sold out sa success, sold out ka sa prosperity, sold out ka sa comfort, sold out ka sa security, wala namang masama doon. Pero secondary lang yon, kapatid. Pangalawa lang yon. Amen ba? Okay. The simple way to measure, no, yung understanding natin and knowledge natin sa Panginoong Jesus, it is not about how much you know the Bible, no? Kundi kung paano yung life mo nababago, natatransform ni Jesus, no, na nakalagay sa Bible. Amen ba? So ano ba yung mga challenges natin talaga, no? When it comes to knowing God. Gusto mong malaman? Kasi baka isa ka rito sa biktima. Gusto mong malaman? Okay. Isang problem natin is we know Google or Meta AI more than the Lord. Tama ba ako? Oy, ayaw nilang magpakatotoo. Tama? No? Kasi tayo pag may tanong, anong ginagawa natin? Search agad. Tama? Kapag may problem tayo, research agad. Pag may sakit tayo, no, kinukonsulta natin agad si ChatGPT. Tama? No? Naging doktor pa tuloy si ChatGPT. No? O kaya si Meta AI. Kapag may decision tayo, grabe, we ask everybody or anybody. Last na nga si Lord eh. Usually, last na si Lord. No? Nakakalungkot. Ay, ito pa nga minsan, no? Meron sa atin, o baka ikaw yan, no? Dahil wala kang makausap ng maayos, si ChatGPT na lang kausap mo. No? Ang matindi kay ChatGPT, sumasagot naman talaga eh, no? Tama. Ang bilis sumagot, di ba? Okay. So, a few months ago, may nakita ako na post na ganito. Can you show it, please? Sino nabudol? Sino yung gumawa ng ganito? Okay. Wala pang masama rito. Don't get me wrong. I love you. Okay. Pero kasi, alam nyo, dito kasi yung sagot niya rito, ni ChatGPT, alam mo, very comforting, di ba? Very comforting. Yung parang na-encourage ka. Kasi malamang hindi mo yan gaanong nakukuha sa ibang tao eh. Sa mga sa mga people na yan, no, yung ganyan nag-exist talaga, no? Kaya pinapatulan na lang natin kahit na si Meta AI, no? Para lang tayo ma-comfort. Tama ba? No? Ang ganda na sagot, oh. You made it here. Dear me, you made it here. Ganun-ganun pa. No? Di ba? Ang cute, di ba? Pero alam nyo, pag si Lord mismo kinausap mo through His Word, grabe yung affirmation sa'yo ng Lord. Makinig ka lang kasing mabuti. Amen ba? Alam mo, ang AI, ang dami-dami talagang data niyan. Pero you know what? Limitado siya. Limitado siya, no? Pero ang wisdom, ang love ng Lord sa atin, ang wisdom, ang love ni Lord sa'yo, sigurado na, kompleto pa. Tama? Kaya nga ang ganda ng sinabi ni Pablo sa mga Colossian believers. Eh. Can you show it, please? Okay. Pwede niyong basahin? Can I ask na basahin niyo? Sige, wag na lang tatayo, upo na lang ha, nang may paggalang sa Panginoon habang binabasa niyo. 1, 2, 3, go! Amen. Sino yung niya? Si Jesus yan. Yan yung tinutukoy ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosa or Colossian church, no? Okay? Sa pamamagitan daw ni Lord Jesus na re-reveal, no? Yung mga hidden treasures or hidden wisdom. Amen? Or kaalaman ng Diyos.
Kaya kung gusto mo ng wisdom, you seek, no? Yung manual ng Panginoon. And that is the Word of God. Ang problema sa atin, ang tamad natin, no? Natatamad tayo, naaantok tayo pagka binabasa natin ang Word of God, eh. Amen ba? Pero pagka sa mga reels, grabe, ang bilis natin talaga ganyan, diba? Ang bilis. So, it's about time, ha? Bago-bago din, mga anak. Amen? Another challenge, we easily get distracted. Tama? Yung madali tayong, ano yung Tagalog, distracted? Yung parang, mawala sa focus, no? Tama? Tama? Kasi, para tayong si Waze, no? Lalo na kapag marami tayong iniintindi sa buhay. We know that the purposes of God in our life is Christ-likeness. Amen? Maging kawangis niya. Kaso para tayong si Waze, no? Nire-route natin yung decision o yung destination natin towards Christ-likeness. Bakit? Kasi parang ang tingin natin, bago tayo maging Christ-like, no? Ang tagal, ang bagal, ang layo. So, nire-route natin. Tama? Am I making sense? No? Ayaw natin na nahihirapan tayo at ayaw natin na nagsasacrifice tayo. Pero pagdating sa kaperahan, sa mga success, di ba? Na may kinalaman sa standard ng mundo, ang bilis ng paa natin. Amen ba? Tama? Gora tayo agad. Actually, minsan, hindi naman tayo naliligaw dahil masama ang pinili nating daan. Okay? Naliligaw tayo kasi ginawa nating ultimate, yung dapat ay secondary lamang, ha? Amen ba? Sino yung mga estudyante rito? Kaway-kaway, kaway-kaway. Yan, okay. Kayong mga estudyante, ano yung ultimate goal nyo? Bakit kayo nasa eskwelahan bukod sa matuto? Ano? Para merong allowance? Ha? Allowance? Come on. Para makatakas sa mga magulang, sa mga gawaing bahay? Di ba hindi naman? Kaya ka nga, sabi nila, nagsusunog ng kilay. Bakit mo sinusunog yung kilay mo? Sa totoo lang. For what purpose? Di ba para makatapos? O yung iba, hindi nila alam kung anong purpose. Ba't nandun sila sa eskwelahan? Come on, anak, naku, magbago-bago ka kung di mo alam. Di ba? Kawawa ang iyong mga magulang. So, ang ultimate purpose ng isang estudyante, makatapos ng pag-aaral. Amen ba? Amen. Yun yung primary goal. Kaso, meron din naman kayong barkada. Right? Meron kayong mga hobbies. Tama ba? Yung iba nagpipickleball, yung iba, anong mga ginagawa, iba pang mga hobbies, di ba? O yung iba, meron din namang mga ibang activities. Pero those things, secondary lamang yon. Why? Ang main purpose mo, kaya ka nag-aaral ay? Come on, I want to hear you. Students, para saan? Nang alin? Ayun, mabuti, no? Nililiwanag natin, makatapos ng pag-aaral. Yung iba, makatapos ng ML, yung mga ganyan. Di ba? So, inaayos natin, ha? Well, ganun din pag-sold out ang isang Christian. Ang isang Kristiyano, di ba? Meron naman tayong mga iba-ibang pinagkakaabalahan. May trabaho tayo, may pamilya tayo, may negosyo tayo, may pangarap tayo. Pero sana lahat ng yon, alam natin na minumuld tayo kung nasaan man tayong areas ng life natin para maging kawangis ni Kristo. Amen ba? Another thing, single-mindedness to God's purpose through you. Through you, sa pamamagitan natin. Si Pablo, ang purpose ng Diyos o ni Jesus sa kanya, sa pamamagitan niya, so that the Jews and the Gentiles will get to know, or they will hear the message, no? The gospel message. Ikaw kaya, gusto mong malaman kung ano ang layunin ng Diyos sa pamamagitan mo? Gusto mo malaman? Yung iba ayaw. Kasi natatakot. Nararamdaman ko, ayaw nilang malaman. Come on! Gusto niyo malaman? Ang purpose ng Diyos para sa iyo or sa pamamagitan mo is to make Him known to other people. Amen? Okay. Paano ba yun?
para makita si Jesus, no? God wants to work through us para makita ng iba sa totoong buhay, no? Si Jesus na nasa iyo. Amen? Hindi kasi lahat nagbabasa ng Bible eh. Pero lahat nakakakita ng tao. Tama? Lahat nakakasalamuha ng tao. Tama ba ako? Okay, so paano yon? Minsan ang unang sermon o mensahe ng Diyos, okay, para sa kanila o maririnig nila, hindi naman galing dito sa pulpito eh, kundi sa pagiging honest mo sa work. Amen ba doon? Kundi sa pagiging faithful mo na wife or husband. O pagiging mabait mo, no? Sa mga mahirap pakisamahan. O yung pagbabayad mo ng tax, yung tamang tax. Amen? O yung pagbibigay mo ng sukli kahit na alam mo na hindi ka naman, hindi ka naman na mahuhuli. Amen ba? Because people will see, may kakaiba sa taong to. Right? Another thing, God wants to work through you para magdala ka ng liwanag. Saan? Sa madilim na mundo, ha? Lalo na sa generation ngayon na, grabe nga AI, balik tayo sa AI. Trip na trip ko talaga yan, eh, no? Kasi grabe talaga ang AI ngayon, no? Mga AI-generated images, no? Kung gusto mo nga raw, kung dati pangarap mo, kasi frustrated ka sa itsura mo, no? Hindi mo ma-achieve yung gusto mo. So, gamitin mo daw yung app na yun. I don't know what app is that, no? Na i-click mo para ma-achieve mo, no? Kahit man lang sa picture. Kung gaano ka ka-sexy, kung gaano ka kaputi, no? Kung gaano ka kakinis. Yung iba, may nakita pa nga ako, isang friend ko, no? Okay? Yung tiyan niya, ay, naku, ganito pala ako pag buntis. Diba? Grabe. So, ibang klase din, diba? So, nag-experiment tayo, no? Para daw ba mapaghandaan? Para mapaghandaan, di ba? O parang may pattern tayo. Sa panahon na, kasi ngayon, no, ang daming fake news, fake personalities, mga fake images. Even yung mga kausap mo nga, minsan, peke na din, di ba? Dahil sa AI, ang daming na-scam. Tama ba ako? But you know what? God is really looking for people or Christians na totoo. Sana tayo yon ha? Tayo mga nandito sa GTC. Tayo yung mga totoong tao, tayo yung mga authentic, tayo yung may mga integrity. Amen ba doon? Sana ikaw na yon. Hindi para magpasikat ha? Hindi yan ang purpose natin. Kundi para ituro sa kanila kung sino si Jesus. Alam niyo, isang pang purpose ng Lord sa atin para maging blessing talaga, no? Okay? Ikaw, nakakatanggap ng blessing, so you'll also be a blessing to other people. Natutuwa ako kasi may mga nakikita ako, nalalaman na mga kapatiran at marami na pong gumagawa niya, no? If they receive a blessing, they also pay it forward. So tuloy-tuloy lang po tayo. Kung hindi mo pa naumpisahan yan, try mo. Ang sarap sa pakiramdam. At ang thumbs up ni Lord sa'yo, ganyan. Grabe, no? Natutuwa ang Diyos sa'yo. You receive love, so you can also love other people. Na-encourage ka? So it's about time that you also encourage other people. Amen ba? Okay. So dapat hindi lang tayo receiver, channel din tayo. Ano pa? God wants to work through us para tulungan natin yung ibang tao na lumapit din kay Jesus, just as how you have been helped. Amen ba? Kasi hindi lahat tatawaging pastor or pastora dito sa church natin o sa ibang mga churches. Pero lahat pwedeng magkaroon ng chance na maging influencer. Saan? Sa tama, sa totoo, sa authenticity, no? Lahat pwedeng gamitin ng Panginoon para maging source of encouragement o maging witness. Kaya nga yung basking natin, alright? We've been doing our basking, gospel basking, na? Okay? Supposed to be yata magkakaroon sa Maynila, di ba? Kaya lang, dahil nga sa bad weather, I think na-reschedule siya. So if you have time, or I think you need to make time talaga, no? Ina-encourage ko kayo, try it out, pumunta, mag-support sa ating mga gospel buskings, and there you will find your place kung paano nyo maipapakilala ang Panginoong Yesus sa iba. Amen ba? Now, ang tanong, pag ba ginawa mo yung purpose ng Lord sa pamamagitan mo, buong araw ka rito sa church, ano sa tingin mo? Of course not. No? Kasi, you know what? Si Daniel nga si Daniel ng Bible,
Nag-work siya, no? Nag-work siya sa government, sa gobyerno. Alright? Sino pa? Si Joseph. Si Joseph, nasa corporate world siya sa Egypt. Si Lydia, businesswoman yun. Alright? So, iisa lang yung puso nila, no? Ano yon? Para magamit ng Panginoon. Iba-ibang occupation nila, iba-ibang trabaho, pero iisa lang ang mission nila. Para ipakilala, no? Ang Panginoong Jesus sa iba. Amen ba? So, if you are working, kung ikaw ay nagtatrabaho, you work for Jesus. Kung ikaw estudyante, you learn for Jesus. Amen? Kung ikaw naman, magulang, you become a parent for Jesus. Amen ba? And we also influence for Jesus. So ito lang tandaan natin mga kapatid, ha? Pag-isipan natin to. Kung sold out ka talaga sa Panginoong Jesus, hindi ka dapat basta-basta nagpapadistract. Amen? Kahit anumang distraction yung dumating dyan. Yung comfort, hindi yan dapat ang boss mo. Kasi aminin natin, no? Minsan ang prayer natin, Lord, gamitin mo po ako. Pero, Lord, huwag naman masyadong mahirap. Merong ganyan tayo, di ba? No, kinakalculate natin. Baka mahirap to, no? Mahirap. Okay? Lord, send me anywhere. Basta may aircon, Lord. No? Meron tayong ganyan. Lord, gamitin mo ako sa ministry. Pero please, dapat di ako mapapahiya. Come on. Asan ang sacrifice doon? Di ba? Pero kasi nga si Pablo iba eh. Iba siya, no? Hindi naman niya sinabi, Lord, protect my comfort. Pero ang sabi niya, handa na ako. Handa akong magsakripisyo or handa akong magpagapos, handa akong mamatay para kay Jesus. Beautiful. No? Amen ba? Sana, something is happening inside of you. Sa puso mo, sa isip mo, habang nakaupo ka dyan at nakikinig ka. Ang ganda ng quotation na to. Can you show it, please? Sabi dyan, if comfort is your God, obedience will always feel expensive. Tama ba yan? Tama yan. In other words, kung ang pinaka-importante sa atin, safety natin, comfort natin, bawat utos ng Diyos sa atin na nangangailangan ng sakripisyo, ay, naku, ang tingin mo, parang sobrang mahal bayaran. Tama? Nakakalungkot. Now, kung sold out ka talaga sa Panginoong Jesus, kahit mahirap yan, kahit buwis buhay na, no? Hindi ka atras. Amen? At hindi mo tatanungin, sulit ba to? Worth it ba to? Amen ba? Sige, can I ask all of you, please, tayo tayo. You heard the Word of God. You heard kung ano yung gustong sabihin sa iyo ng Panginoon. So what now? Ikaw ba totoong sold out kay Jesus? Yan yung gusto kong i-process natin ngayon sa ating isipan, ha? Process natin. Talaga bang todo ka na kay Jesus? O medyo nagdadalawang isip ka pa? Now, I just want you to think about that, ha? Pwede mo bang isarado yung iyong mata? Pag-isipan lang natin, kapatid, no? Pag-isipan lang natin lahat. Ano ba yung kondisyon natin ngayon? Sa mga nangyayari sa ating buhay, sa mga decision makings natin, yung mga pinopurso natin, yung mga pangarap natin, yung katatayuan ng life natin, nasan kaya si Lord doon? Central ba talaga siya o bahagi lang? Baka parte lang kasi si Lord Jesus ng life mo. At hindi talaga siya yung nagko-control ng buhay mo. Baka limitado lang ang galaw ni Jesus sa iyo sa life mo. And the Lord is really talking to you now. Kinakausap ka ng Panginoon. He is dealing with your heart right now. Okay? Kapatid, kasi baka mamaya, yung isang paa mo, para kay Jesus. Pero yung isang paa mo naman, para sa comfort mo, para sa pangarap mo, o para sa kung ano mang gusto mong i-achieve sa buhay mo. Think about that, kapatid. Think about that. Jesus is worthy of your life. Jesus is worthy of everything that you have. Jesus is worthy of everything that you are.
Is that an amen? Alam mo kapatid, ang ganda ng song na aawitin natin ngayon. It's entitled, Living Sacrifice by Brandon Lake. Ang ganda. Sa umpisa, alam mo, sabi niya, all in the altar, surrendered again. Alam niyo yung salitang all in the altar? That's an indication o sinasabi niya yung sold out talaga. No? Kasi willing kang ibigay lahat sa altar, sa harapan ng Panginoon. Ngayon ang tanong, ganyan ka ba kapatid? Sa harapan ng Panginoon, kaya mong isuko ang lahat? This is your moment with Jesus, with the Lord Jesus. Kinakausap ka. Sana bukas ang iyong tenga. Bukas ang iyong tenga. Ano yung ine-impress sa'yo ng Panginoon? Do you still want to honor God with your life? With your whole life? Nothing less than your entire life, sabi ng awit. Ganun ba? O kalahati lang? O 1/4 lang? O baka nga, tuldok lang eh. Alam mo, kung ganyan yung naging attitude mo in the past, now is your time para sabihin sa Panginoon. Kung nagde-decide ka lang naman, hindi kita pipilitin. But the Word of God is confronting you tonight. Kino-confront ka ngayon ng salita ng Panginoon. Are you willing to let go of the things na hinahawakan mo ng mahigpit? At kaya mo bang ibukas ang iyong kamay para sa Panginoon? Bukas na ba ang kamay mo? Open na ba ang kamay mo o yung reputation mo? Yung oras mo? Yung pera mo? Yung resources mo? Yung mga pagkakataon mo? Nakabukas na ba talaga yan sa harapan ng Panginoon? O baka medyo tight-fisted? Ano ba'y sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon? Sayang ang moment na ito, kapatid. Kung patuloy kang magre-resist sa kalooban ng Diyos sa iyo. Alam niyo, kaya natin hindi na-realize yung napakagandang buhay na nilaan ng Diyos sa atin. When I say magandang buhay, I'm not saying na life without problems. Because problems and trials will always be part of our life. Kaso, what I'm trying to say now is yung magandang buhay na pinlano ng Diyos sa iyo. Una, yung salvation mo, kaligtasan mo. And secondly, yung mga magagandang bagay pa na gustong iparanas sa'yo. Alam mo ba na even your trials and difficulties, it will produce something good in you. Lalo kang tatatag kung marirealize mo lang. Lalo kang tatatag sa pagkapit mo sa Panginoon. Lalo kang tatatag sa pananampalataya mo sa Panginoon. Lalo kang mababago into His likeness. So wala tayong tapon, di ba? Now ang tanong, kapatid, are you willing to be a living sacrifice? O kung ginawa mo na to as in the past, kaya mo bang i-commit ulit yung sarili mo? Living sacrifice, buhay na handog para sa Panginoon. Kahit may mga hardships, kahit may mga sacrifices, yung tulog mo, yung comfort mo, yung pera mo, yung reputation mo, kaya mo bang ibigay yan lahat sa Panginoon? Because Jesus, listen to this, Jesus is worthy of it all. Amen?